Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel. Samahan niyo po akong tunghayan ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Kaya't kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang mga uploads. Habol pa rin ni Giovanni ang paghinga nang humarap siya kay Shirley. Nagagalit si Shirley dahil nagpatangay siya sa nararamdaman niya para kay Giovanni. Wala akong intensyon na magkaroon ng anumang relasyon sa iyo, wika ni Giovanni. Ang mabuti pa ay iwasan na lang natin ang isa't isa habang nandito pa ako. Kung pwede nga lang, gusto niya itong sampalin. Sa galit na nararamdaman niya, ay wala siyang ganang kumain ng kahit ano sa araw na iyon. Sa kwarto na lang ako magpapaakyat ng hapunan. Kailangan niya ng space na malayo kay Giovanni para maghilom ang nasaktang pride niya. Tumawa ito. Nagpapahatid ka rin ba ng hapunan sa kwarto mo nung nabubuhay pa si Papa? No, of course not. Kung ganon, hindi mo kailangan gawin iyon ngayon. Gusto ko nang magtrabaho ngayon. If you don't mind, sabi ni Shirley. Saka tinalikuran ito, salip na sagutin ang sinabi nito. No problem, I'll see you at dinner. Kahit nang makalabas ito sa library, ay hindi pa rin siya makakilos. Sinisisi niya ang sarili sa pagsagot niya sa halik nito. Si Giovanni ang kabuuan ng lalaking pinapangarap niya. Ang lalaking hindi niya inaakalang makikilala niya sa boring na buhay niya. Pero wala siyang alam tungkol dito. Dumating ito kalagitnaan ng gabi. Ang tanging kontak nito sa ama nito ay isang PO box sa Amerika. Ginamit nito ang laptop niya, somehow bypassing the security code nang hindi man lang inaalam kung sino ang may-ari nito. Ni hindi nito maalalang kontakin ang girlfriend nito. Higit sa lahat, misteryoso ang nakaraan nito at alam niyang wala itong intensyong sabihin sa kanya ang tungkol doon. Hindi lang katangahan ang ginawa niya nang tugunin niya ang halik nito. Naging reckless din siya. Kahit kailan, hindi siya naging reckless kapag lalaki ang pinag-uusapan. Lalo sa mga lalaking nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama, si Danny Perez. Ang kanyang ama ay gwapo, kakit-akit, malihim, and totally immoral. Bago ito nagpakasal sa mami niya, ay isa ito sa senior manager ng lolo niyang negosyante. Nung una ay hindi napapansin ng mami niya ang daddy niya. Ngunit nang mamatay ang lolo niya, ay lumapit dito ang daddy niya at nag-alok ng comfort at umalalay rito. Nahulog ang loob ng mami niya. Nagkaroon sila ng relasyon at pinagbuntis siya ng mami niya. 6 na buwan ng pagkamatay ng lolo niya ay nagpakasal ang mga ito. Kahit ang mami niya ang nagmana ng mga negosyo ng lolo niya, ang daddy niya ang hinayaan nitong magpatakbo ng mga iyon. Bagay na pabor sa daddy niya. Iniwan nito sa iba ang trabaho nito. Pumunta ito sa ibang bansa at nagliwaliw roon. Nagkaroon ng ibang babae ang daddy niya sa bawat lugar na pinupuntahan nito. Dahil mahal ito ng mami niya, ipinagwalang bahala nito ang affairs ng daddy niya. Pero sa paglipas ng mga taon ay naging malungkot ang mami niya dahil hindi kayang maging faithful ng daddy niya rito. Nagsimula itong uminom ng alak upang hindi nito maisip na may kasamang ibang babae sa trabaho ang daddy niya. Kapag nasa ibang bansa ito, namatay ang mami niya nang bumangga ang sasakyan nito sa isang pader. Lasing ito. 19 years old lang siya noon at nakita niya kung paano umiyak ang daddy niya sa pagkamatay ng mami niya. Nagalit siya sa daddy niya at isinumpa niya sa sariling hindi siya magmamahal ng katulad ng pagmamahal ng mami niya. Katulad din ng pagmamahal ni Monica Rodriguez sa asawa nito.
Dahil sa kinalakhan niya, naging loner, seryoso, praktikal at determinado siyang huwag ma-in love. Si Giovanni naman ay naging loner, wild, untamable, and just as determined never to fall in love. Hindi mapalagay si Giovanni habang hinihintay niya ang pagbaba ni Shirley para sa hapunan. Sinadya niyang magsuot ng formal na damit dahil sa mga komento nito kanina sa damit niya. Nagsimula na siyang mag-alala kung sasaluhan ba siya nito o hindi. Pagkatapos niya itong takutin ng husto kanina sa library kung saan muntik na niya itong angkinin. Hanggang sa makita niya itong nakatayo sa doorway. Wala itong kakilos-kilos at tahimik na nakatingin lang sa kanya. Nasumpungan niya ang sariling nakatulala na naman dito. Nakasuot siya ng fitted hanggang tuhod. Midnight blue na sleeveless. Nakaayos ang buhok nito at naglagay pa ng manipis na makeup. Sino ang mag-aakalang sa ilalim ng maluwag na panjama na suot nito kaninang umaga ay may natatagong magandang legs. Ang kanyang mga binti ay balingkinitan at may mga hugis. Hindi lang ito basta maganda. Ang hat niya. Gusto mo ba ng red wine? Alok niya rito. No red wine for me. Thank you. Mataray na sagot nito. Naglakad na ito papasok. Mukhang hindi nito nagustuhan ang pagtitig niya sa katawan nito kanina. Pinanood niya ang iba't ibang emosyon na dumaan sa mukha nito habang nakatingin ito sa kanya. Magbibigay ako ng $1,000 upang malaman kung ano ang iniisip mo ngayon. Mahinang sabi niya. Nag-iwas ito ng tingin. Magsasayang ka lang ng pera. It's my money to waste. Nagkibit balikat ito. Iniisip ko lang kung ilang libro ang ikakatalog ko bukas. Sinulya pa niya ang kaliwang kamay nito upang tingnan kung nakatikom iyon para malaman niya kung nagsasabi ito ng totoo. Pero mabilis din itong ibinuka ang kamay nang makitang nakatingin si Giovanni roon. Kailan nga uli ang balik mo sa Amerika? Kaswal na tanong ni Shirley kay Giovanni. Pagkatapos isilbi ni Aling Nena ang smoked salmon sa unang hain ng dinner nila. Magkaharap sila sa dining table. Bahagya pang sumilip ang papalubog na araw sa tapat nila sa malaking bintana. Kaya hindi na nila kailangang magsindi pa ng kandila sa lamesa. Hindi niya lulukuhin ang sarili niya kahit sandali. Dahil alam niyang sa normal na pagkakataon ay hindi nito pagtutuunan ng pansin ang isang katulad niya. Nasisigurado niyang ang gusto niyang babae ay iyong kakaiba. Malayo sa boring na history teacher na katulad niya sa edad na 28 ay wala pa rin karanasang uminom ng alak, manigarilyo at pumasok sa isang relasyon. Madilim ang mukha nitong sumagot. Wala akong naaalalang sinabi ko kung kailan ako aalis. Ang akala ko, aalis ka na rin pagkalibing ng papa mo. Hindi mo ba alam na sa maling akala nagsisimula ang problema? Ikiniling niya ang kanyang ulo. Sa tingin ko, kailangan kong mag-stay hanggang matapos ang libing. Iyon ang iniisip ko. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nag-aalinlangan ito. Natitiyak kong isa kang ulirang anak na dumalaw sa mga magulang ng isang beses sa isang linggo. Probably for Sunday lunch. Sabi nito maya-maya. Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi nito. Ano ang sasabihin niya gayong hindi niya nakikita uli ang daddy niya pagkatapos nilang magtalo nang matapos magbasa ng will ng mami niya. 10 taon ang nakararaan. No doubt, formal na sagot niya. Tinitigan ng husto ni Giovanni si Shirley. Talaga bang may kakaiba siyang nararamdaman sa tono nito? Tila kulang sa conviction ang sinugot nito sa kanya. Huminto siya sa pagkain at sumandal siya sa upuan at pinagbasdan itong maigi. Wala siyang balak na palampasin ang pagkakataong iyon para mas makilala niya ito. Buhay pa ba ang mga magulang mo?
Nagtangis ang mga bagang nito. No, wala na silang pareho? Hindi. Ang mami mo, patay na? Yes, ang daddy mo. Lalong nagtangis ang mga bagang nito. Hindi ito kumibo. Hindi ka marunong magkwento ng sayo, tama? Bumuntong hininga siya. Sa wakas ay sumagot na ito. Buhay pa ang daddy ko. At nagsalubong ang mga kilay nito. At wala. Binigyan siya ni Giovanni ng mabagal at mapanuksong ngiti. Admit, Shirley, pareho lang tayong aayaw sa ama natin. Hindi ito tungkol sa aayaw o sa gusto ko. Magkaiba ang buhay namin ng daddy ko. Nag-asawa uli siya nung kamamatay pa lang ng mami ko. Natitiyak niyang inisip nito iyon. Masamang madrasta? Hindi ko alam. Hindi ko naman siya nakikilala ng personal. Sagot nito. Ang daddy mo. Nakikita mo pa ba siya? Nagpalitan lang kami ng Christmas cards. Alam niya ang number ko kung magkakaroon siya ng emergency. And so far, hindi pa uli kami nagkikita. Hindi man ito nagsasalita, nararamdaman niya ang galit nito na kapareho ng galit niya sa sarili niyang ama. Mukhang marami tayong pagkakapareho higit pa sa akala natin, Shirley, sabi ni Giovanni. Natitiyak niyang pareho sila na apektuhan ng pagkamatay ng kanilang mga ina at galit nila sa kanilang mga ama. Saan ka pupunta ng ganitong kaaga? Malapit nang makababa ng tuluyan si Shirley sa hagdan, dala ang tuwalya at damit panligo niya nang marinig niya ang boses ni Giovanni sa likod niya. Nang lumingon siya, ay nakita niyang nakatayo ito sa pinakamataas na baitang at nakamasid sa kanya. 7:30 pa lang ng umaga, pero kagaya niya ay gising na rin ito at bihis na bihis. Itim na t-shirt ang suot nito. Bagong paligo ito. As usual, nakaramdam siya ng excitement nang makita niya ito. Sinikap niyang papormalin ang mukha. Nasanay akong mag-swimming tuwing umaga, sabi nito. Nahirapan siyang matulog pagkatapos ng pag-uusap nila tungkol sa daddy niya, kaya gusto niyang mag-relax sa araw na iyon. Saan? Nakakunot noong tanong nito. Kapag nasa Maynila ako, sa sports club, pero dito sa dagat ako lumalangoy. Nag-i-enjoy siya sa pagsiswimming tuwing umaga roon, kaya walang problema sa kanya kahit na lakarin niya ang mga kuweba pababa sa bangin papunta sa dagat. Huhulaan ko, ginagawa mo na ito mula pa nang dumating ka rito, tama? Of course, nang mag-isa ka lang? Oo. Nang hindi ka man lang nagsasabi kahit kanino kung saan ka pupunta? Mabilis na bumaba ito ng hagdan at lumapit ito sa kanya. Madilim ang mukha nito. Kailangan pa niyang ikiling ang kanyang ulo ng kaunti para masalubong niya ang titig nito. Sa dagat, hindi mo matatansya ang lakas ng alon. Nag-iingat naman ako Sa palagay niya ay wala siyang maikakatwiran dito. Nakakatakot ang mood nito sa mga sandaling iyon. Huminga siya ng malalim bago sumubok na magsalita uli. Look! No! You look! It's either hindi ka magsuswimming o isasama mo ako para makasigurado akong hindi ka malulunod. Natigilan siya. Naisip pa lang niyang naka-swimming trunks ito ay natataranta na siya. Paano pa kung makita niya iyon sa totoong buhay? Ngayon pa lang na malapit ito sa kanya ay kinakabahan na siya. Hindi porke nasanay ka nang nag-uutos at lagi kang nasusunod, susundin kita. Hindi mo ako pwedeng pigilan. Pwede kitang pigilang lumangoy sa family private beach na pag-aari ko na ngayon. I'm 27 years old, Giovanni. Kaya kong magdesisyon kung ano ang tama at mali para sa sarili ko. Katwiran niya. 43 ang mama ko. Pero wala iyong naitulong nang malunod siya sa gusto mong languyan ngayon. Madilim ang mukhang saad nito. Oo nga pala, namatay ang mama nito nang mahulog o tumalon ito sa bangin pababa sa dagat. Pero hindi niya naisip
na mismong sa pinaglalangoyan niya nangyari ang trahedyang iyon. "I'm sorry Giovanni, hindi ko alam," mahinang sabi niya. "So, hindi ka na ba magsuswimming o sasamahan kita? Talaga bang seryoso ka sa mga bagay na yan? May tamang panahon at lugar para magbiro ako, Shirley. At hindi ito kabilang sa mga iyon," sagot nito. "Sasama ako sa iyo o hindi ka tutuloy? It's up to you." Pagkasabi niyon ay tila walang anumang humalukip ito sa harap niya. Nasa dalampasigan sila ay pinapanood ni Giovanni si Shirley habang hinuhubad nito ang suot na t-shirt at jeans. Hindi ang ini-imagine niyang bikini ang suot nito, kundi isang black plain one-piece swimsuit na mas sexy pa kaysa bikini. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang katawan kahit tinitingnan lang niya ito. Mukhang kailangan niyang maglublob sa tubig para mapatay ang apoy na nagsisimulang kumalat sa buong katawan niya. Pero dahil sa reaksyon ng kanyang katawan ay hindi niya magawang tumayo. Tiyak na makikita ni Shirley ang epekto nito sa kanya. Pinukol niya ito na nagtatakang tingin nang hindi siya kumilos sa pwesto niya. "Naisip mo bang masyadong malamig ang tubig at ayaw mong lumangoy?" Tinaasan niya ito ng isang kilay. "Hinahamon mo ba ako, Dr. Perez? Pwede, Dr. Rodriguez. Or is that Lieutenant?" Hinubad ni Giovanni ang suot na t-shirt. Oh my God! Hindi nagawang ikubli ni Shirley ang malakas na pagsinghap nang makita niya ang maraming peklat sa katawan ni Giovanni. May mga ilang mahahabang peklat sa likod na tila dulot ng hiwa ng kutsilyo o naiwang latay ng latigo. Pero nasa harap nito ang mas ikinatulala niya. 3 maliliit na peklat na natitiyak niyang tama ng bala, nasa bandang tiyan, kaliwang balikat at sa itaas ng puso nito. Parang napako ang mga mata nito sa mga peklat na nakita niya. "Anong nangyari sa iyo?" Nanginginig ang boses na tanong niya. "Obviously, nabaril ako." Sinundan nito ng halakhak na tawa. "Nangyayari talaga iyon kapag sundalo ka, Shirley." Baliwalang sagot nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang ma-imagine niyang bumaon ang mga bala sa laman nito. Isa-isa niyang hinaplos ang mga peklat. Natitiyak niyang muntik na nitong ikamatay. Nanunuyo ang lalamunan niya dahil sa emosyon. "Kailan pa ang mga ito?" "Nang umalis ako sa army 5 years ago," sabi nito. Bumuntong hininga ito. "Dapat alam mo na ngayon hindi ko gustong sumasagot sa mga tanong. Kaya ba nabaril ka? Dahil hindi mo sinagot ang mga tinatanong sa iyo?" Sa halip na sumagot ay lumayo ito ng bahagya sa kanya para hubarin ang suot nitong pantalon. "Tara na, mag-unahan tayo sa paglangoy." Pagkasabi niyon ay tumakbo na ito papunta sa dagat. Hinabol niya ito. "Hindi pa tayo tapos mag-usap, Giovanni." Tapos na iyon. Kapag sinabi kong tapos na, ilang sandali niyang nilabanan ang titig nito bago siya tumango. Kung ayaw nitong pag-usapan nila iyon ay pagbibigyan niya ito. Ang mahuli, siyang magdadala ng mga gamit natin pabalik. Sigaw niya habang tumatakbo siya papunta sa dagat at nagsimulang lumangoy. "Ano ka ba? Olympic level?" tanong ni Shirley kay Giovanni sa pagitan ng paghingal. Humiga siya sa tabi nito sa ibabaw ng bato. Halos nangangalhati na niya ang paglangoy papunta sa batuhan bago siya sinundan ni Giovanni, pero natalo pa rin siya nito. Kapag basa pala ang buhok nito ay umaabot sa balikat nito. Nangingislap din ang matipunong katawan nito sa pagtulo ng tubig doon. "Isa ba ito sa useful skill na natutunan mo sa army?" "Oo," napaisip siya. Nag-iwas ito ng tingin. Pero maya-maya ay binalingan uli siya nito. "Bakit interesado ka, Shirley?" Nanlaki ang mga mata niya sa tila nagdududa sa boses nito. Tumagilid ito paharap sa kanya. Sa ginagawa nito, halos magkadikit ang kanilang katawan, pero sa kabila ng lamig ng hangin pang umaga ay parang biglang nag-init ang paligid nito.
Hindi niya alam kung dahil malapit ito sa kanya. Dapat na siguro tayong bumalik, Giovanni. Natataranta siya nang abutin nito ang batok niya at hinila siya nito palapit sa kanya. Magpoprotesta pa sana siya nang magdikit ang mga katawan nila. Tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa sarili. Inabot niya ang mga balikat nito. Saka kumapit doon habang tinutugon niya ang halik nito. Hinaplos niya ang bawat peklat nitong nahawakan niya at tila lalo na iyong nagpatining sa pagnanasa nito. Ngunit nang humupa ang naramdaman niyang kasiyahan ay bumalik sa realidad si Shirley, kung sino ang kasama niya at kung ano ang katatapos lang mangyari. Gusto ko ang buhok kapag ganito. Don't touch me. Iniiwas niya ang kanyang ulo sa kamay nito. Hindi ka naman tumutol na haplusin kita kanina ah. Lalo siyang nahiya sa sarili nang maalaala kung paano halos magmakaawa siya kanina para lang haplusin ito. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin. I must been out of my mind. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Kailangan mo pa bang ipangalandakan iyon? Tila walang pakiramdam na nagkibit balikat ito. Natural na reaksyon sa isang lalaki kapag alam niyang nabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang babae. Hindi mo ako babae. Naiinis na singhal niya rito. Just say the word and you could be. Malumanay na sabi nito. Hanggang kailan? Tanong niya. As long as it lasts. Wala akong balak mapasama sa mga babaeng naging kalaro mo. Mariing sabi niya. Alam niyang ang babaeng katulad ni Shirley ay hindi nababagay sa mundo niya. Pero gusto pa rin niyang dalhin ito roon. Babalik na ako sa mansyon. Huwag kang magpapatangay sa alon, okay? Sarkastikong dagdag nito. Tumayo ito, hawak ang swimsuit nito. Naiwan siyang nakatitig sa papalayong katawan nito. Napabuntong hiningang humiga uli siya sa bato. Saka tumitig sa langit. Gusto ni Shirley na kalimutan ang nangyari sa kanila. Pero paano niya makakalimutan ang pakiramdam habang yakap niya ito kanina? Paano niya makakalimutan ang pagtugon nito sa mga halik at haplos niya? Kahit anong gawin niya, hindi niya magagawang kalimutan ang mga iyon. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po. God bless.